Naranasan mo na bang ilagay sa ref ang halos lahat ng pagkain dahil iniisip mong mas ligtas ito at mas tatagal? Sa kulturang Pilipino, nakasanayan na nating i-refrigerate ang kahit anong pagkain. Kanin, tinapay, prutas at kahit ilang lutong ulam. Para sa marami, ang ref ay simbolo ng kalinisan at kaligtasan. Pero paano kung may ilang pagkain na mas napapahamak pa ang kalidad at kalusugan natin kapag inilalagay sa malamig? Nakakagulat man, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang maling paglalagay sa ref ay maaaring magdulot ng pagbabago sa chemical na komposisyon ng pagkain. Ito ay maaaring mag-trigger ng inflammation sa katawan at sa matagal na panahon, maiugnay sa mas seryosong kondisyon tulad ng demensya at kahit cancer. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga tahanan ng Pilipino kung saan mahalaga ang pagtitipid at pag-iwas sa food waste, madalas nating inuuna ang tagal kaysa tamang paraan. Halimbawa, ang paglalagay ng kanin sa ref ng walang tamang pag-iimbak ay maaaring magdulot ng bakterya. Ang ilang prutas naman ay nawawala ang nutrients o nagkakaroon ng harmful compounds kapag pinalamig. Hindi lahat ng pagkain ay compatible sa malamig na temperatura. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 6 na pagkain na dapat mong itigil ang paglalagay sa ref base sa research at karanasan ng maraming Pilipino. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang iyong kalusugan at ng iyong pamilya. Tandaan, minsan ang simpleng pagbabago sa kusina ay maaring magdala ng malaking epekto sa ating katawan. Unang pagkain, kanin. Ang kanin ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng pagkain ng bawat Pilipino. Halos hindi kumpleto ang hapag kung wala ito. Ngunit alam mo ba na ang maling paglalagay ng kanin sa ref ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan? Ayon sa ilang pag-aaral, ang lutong kanin ay maaaring pamahayan ng bakterya na tinatawag na Bacillus cereus. Kahit ilagay pa ito sa ref, kung hindi tama ang pag-iimbak, maaaring mag-produce ito ng toxins na hindi basta nawawala kahit initin muli. Sa karanasan ng maraming pamilya, ang tirang kanin ay nilalagay agad sa ref at ginagamit kinabukasan. Walang masama rito kung tama ang proseso. Kailangan itong palamigin agad at ilagay sa airtight container. Pero kung ito ay naiwan sa room temperature ng matagal bago i-ref, doon nagsisimula ang problema. Ang toxins na maaari mabuo ay nauugnay sa food poisoning at sa matagal na exposure, maaaring magdulot ng inflammation sa katawan. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang paulit-ulit na pag-init ng kanin ay maaaring magbago sa starch structure nito na maaaring makaapekto sa digestion at blood sugar levels. Sa mga matatanda, ito ay maaaring magpalala ng kondisyon tulad ng insulin resistance at cognitive decline. Mas mainam na magluto lamang ng sapat na kanin para sa isang kainan. Kung may matira man, siguraduhing maayos ang pag-iimbak at kainin agad sa loob ng 24 hours. Ang simpleng disiplina na ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga panganib na hindi natin nakikita sa araw-araw. Pangalawa, patatas. Ang patatas ay karaniwang sangkap sa maraming lutuing Pilipino tulad ng menudo, afritada at nilaga. Ngunit hindi alam ng marami na ang paglalagay ng hilaw na patatas sa ref ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Kapag ang patatas ay inilagay sa malamig na temperatura, ang starch nito ay nagiging sugar. Sa unang tingin, parang walang problema, pero dito nagsisimula ang panganib. Kapag niluto ang patatas na nagkaroon ng mataas na sugar content, lalo na sa pagpiprito o pag-bake, maaaring mabuo ang compound na tinatawag na acrylamide. Ito ay isang kemikal na naiuugnay sa mas mataas na risk ng cancer ayon sa ilang scientific studies. Sa ating kultura, madalas tayong nagtatago ng patatas sa ref para tumagal. Pero sa halip, mas mainam itong ilagay sa tuyo at madilim na lugar, tulad ng isang basket sa kusina. Ang sobrang lamig ay hindi kaibigan ng patatas. Bukod dito, ang pagbabago sa lasa at texture ng patatas kapag galing sa ref ay maaaring magbababa ng kalidad ng pagkain. Para sa mga matatanda, ang ganitong chemical changes ay maaaring magdulot ng oxidative stress sa katawan na konektado sa inflammation at cognitive decline. Kung gusto mong panatilihing ligtas at masustansya ang patatas, iwasan ng ref at piliin ang tamang storage. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang panganib.
Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, kamatis. Ang kamatis ay isa sa pinakakaraniwang sangkap sa lutuing Pilipino, mula sa sausawan hanggang sa ginisang ulam. Ngulit alam mo ba na ang simpleng paglalagay nito sa ref ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto, hindi lang sa lasa kundi pati sa nutrisyon nito? Ayon sa mga pag-aaral sa food science, ang kamatis ay sensitibo sa malamig na temperatura. Kapag ito ay inilagay sa ref, karaniwang nasa 4 degrees Celsius, naaapektuhan ang enzymes na responsable sa pagbuo ng natural nitong lasa at aroma. Kaya mapapansin mo, ang kamatis na galing sa ref ay nagiging matabang, maputla at parang walang buhay. Ngulit hindi lang ito tungkol sa lasa, mas malalim ang epekto nito sa kalusugan. Ipinapakita rin ng ilang research na ang malamig na temperatura ay maaaring magpabago sa chemical structure ng kamatis, na posibleng makaapekto sa lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na kilalang tumutulong laban sa cancer, sakit sa puso at inflammation. Kapag nasira o nabawasan ang aktibidad ng lycopene, humihina rin ang proteksyon na ibinibigay nito sa ating katawan. Sa pang-araw-araw na buhay, karaniwang nating inilalagay ang kamatis sa ref para tumagal. Ngunit ayon sa mga eksperto, mas mainam itong itago sa room temperature, malayo sa direktang sikat ng araw, upang mapanatili ang lasa at nutrients nito. Lalo na para sa mga nakakatanda, mahalaga ang sapat na antioxidants upang mapanatili ang malusog na katawan at utak. Sa simpleng pagbabagong ito, mas napapangalagaan mo ang iyong kalusugan. Pang-4, tinapay. Maraming Pilipino ang naglalagay ng tinapay sa ref sa paniniwalang mapapahaba nito ang buhay ng pagkain at maiiwasan ang amag. Ngulit ayon sa mga pag-aaral sa food science, kabaligtaran ang maaaring mangyari. Ipinapakita ng research na ang malamig na temperatura sa refrigerator ay nagpapabilis ng tinatawag na staling process ng tinapay. Sa prosesong ito, ang starch molecule sa tinapay ay nagre-recrystallize na ilan kung bakit mabilis itong tumigas at mawala ng lambot, even kung hindi pa ito inaamag. Bukod sa texture, naaapektuhan din ang kalidad at lasa. Nawawala ang natural moisture ng tinapay kaya nagiging tuyo at hindi na kaaya-ayang kainin. Ayon sa ilang pag-aaral, ang paulit-ulit na pag-init ng tinapay, lalo na kung galing ito sa ref, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa chemical structure nito, na posibleng mag-produce ng harmful compounds sa mahabang panahon. Para sa mga nakakatanda, ang ganitong uri ng pagkain ay maaaring magdulot ng digestive discomfort, bloating, at maging low-grade inflammation. Sa kulturang Pilipino kung saan ang tinapay tulad ng pandesal ay madalas kainin araw-araw, mahalagang malaman ang tamang paraan ng pag-iimbak. Mas mainam na ilagay ito sa bread box o malinis na lalagyan sa room temperature kung kakainin sa loob ng 1 o 2 araw. Kung nais naman itong tumagal, mas ligtas itong i-freeze kaysa i-refrigerate. Sa huli, ang simpleng pagbabago ng pag-iimbak ng tinapay ay hindi lang nakakatulong sa lasa, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalusugan, lalo na sa mga nakakatanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5, mga palaman. Sa kulturang Pilipino, hindi kumpleto ang almusal o merienda kung walang masarap na palaman sa pandesal. Mula sa keso, margarina, chocolate spread hanggang sa iba't ibang processed spreads. Dahil sa takot na madaling masira, marami sa atin ang agad na naglalagay ng mga palaman sa ref.
Pero hindi lahat ng uri ng palaman ay kailangang i-refrigerate at sa ilang kaso, maaari pa itong magdulot ng hindi magandang epekto sa kalusugan kapag mali ang pag-iimbak. Halimbawa, ang mga chocolate spreads at margarina ay nagiging matigas kapag nilagay sa ref na nagdudulot ng paulit-ulit na pag-init o paglabas nito sa malamig. Ang ganitong proseso ay maaaring magdulot ng pagbabago sa oils na nasa loob ng produkto. Ayon sa ilang pag-aaral, ang paulit-ulit na temperature changes ay maaaring mag-trigger ng oxidation sa oils na nagre-resulta sa pagbuo ng free radicals. Ang mga free radicals na ito ay kilala na nagdudulot ng inflammation sa katawan na maaaring maiugnay sa mga sakit tulad ng heart disease at cognitive decline. Bukod dito, ang moisture sa loob ng ref ay maaari ring makaapekto sa ilang palaman, lalo na kung hindi ito sealed ng maayos. Maaari itong magdulot ng contamination o pagkasira ng produkto kahit hindi pa ito expired. Sa mga matatanda, ang ganitong uri ng exposure ay maaaring makaapekto sa immune system at magdulot ng mas mataas na risk ng sakit. Sa halip na ilagay agad sa ref, mahalagang basahin ang label ng produkto. Maraming palaman ang dinisenyo upang manatili sa room temperature. Ilagay lamang sa ref kung ito ay explicitly na nire-require pagkatapos buksan. Sa simpleng pag-unawa kung alin ang dapat i-ref at alin ang hindi, mapapanatili mo ang kalidad ng pagkain at mapoprotektahan ang kalusugan ng iyong pamilya. Pang-anim, sibuyas at bawang. Sa lutuing Pilipino, halos walang ulam ang nagsisimula nang wala ang ginisang sibuyas at bawang. Ito ang pundasyon ng lasa ng maraming paboritong putahe tulad ng adobo, sinigang at ginisang gulay. Ngunit kahit gaano sila kahalaga sa kusina, marami pa rin ang nagkakamali sa paraan ng pag-iimbak, lalo na ang paglalagay sa ref. Ang sibuyas at bawang ay hindi talaga bagay sa malamig at moist na environment ng refrigerator. Kapag inilagay sa ref, ang sibuyas ay mabilis na nagiging malambot at madaling tubuan ng amag. Ang moisture sa loob ng ref ang pangunahing dahilan nito. Kapag nagkaroon ng amag, maaari itong maglabas ng mycotoxins, mga chemical na maaaring makasama sa kalusugan at maiugnay sa inflammation sa katawan. Sa pangmatagalan, ang patuloy na exposure sa ganitong toxins ay maaaring magpahina ng immune system. Ganito rin ang nangyayari sa bawang. Kapag nasa ref, mas mabilis itong mag-sprout o tumubo. Bukod sa nagiging mapait ang lasa, maaari ring itong mawala ng ilan sa mga importanteng nutrients na nagbibigay ng health benefits tulad ng pagpapalakas ng resistensya. Sa ilang kaso, ang sprouted garlic na naka-expose sa moisture ay maaaring magkaroon ng fungal growth na hindi agad nakikita. Sa karanasan ng maraming Pilipino, ang sibuyas at bawang ay mas tumatagal kapag inilalagay sa isang tuyo, madilim at well-ventilated na lugar tulad ng basket o lalagyan sa kusina. Mahalaga ring iwasan ang paglalagay nito sa plastic na walang hangin dahil maaari itong mag-trap ng moisture. Sa simpleng pagbabago ng pag-iimbak, mapapanatili mo ang lasa, kalidad at kaligtasan ng sibuyas at bawang. Tandaan, hindi lahat ng pagkain ay mas napapabuti sa lamig. Minsan, ang tamang temperatura ang tunay na susi sa kalusugan. Pangwakas na kaisipan. Sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino, ang kusina ay sentro ng pamilya. Dito tayo nagsasalo, nagkukwentuhan at nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit minsan, sa simpleng kagustuhan nating mapanatili ang pagkain, nakakagawa tayo ng mga hakbang na maaaring makasama sa ating kalusugan. Ang paglalagay ng lahat ng pagkain sa ref ay hindi palaging tamang solusyon. Tulad ng ating nalahay, may mga pagkain na mas napapahamak pa kapag inilalagay sa malamig na temperatura. Ang mga pagbabagong kemikal na nangyayari sa kanin, patatas, kamatis, sibuyas, tinapay at bawang ay maaaring magdulot ng inflammation sa katawan. Sa paglipas ng panahon, ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng demensya at cancer. Hindi ito agad mararamdaman, ngunit unti-unti nitong pinapahina ang ating katawan. Ang magandang balita, kaya nating maiwasan ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng simpleng kaalaman at disiplina sa kusina. Hindi kailangan ng mamahaling solusyon, kundi tamang paraan ng pag-iimbak at pagiging maingat sa ating pagkain. Sa huli, ang kalusugan ay nagsisimula sa maliliit na desisyon araw-araw. Sa bawat paglalagay o hindi paglalagay ng pagkain sa ref, may epekto ito sa ating katawan.
Kaya simula ngayon, maging mas mapanuri at mas maingat. Dahil ang tunay na yaman ay hindi lamang ang dami ng pagkain sa hapag, kundi ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.